Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay hello po sa inyong lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa club fingers. Club, baka akala nyo nightclub, no? Hindi po, no? Ito'y pag-usapan natin, mahalaga to dahil ito maaari ay isang senyales na baka meron kayong seryosong health problem. Ano po ba itong club finger? Napakasimple lang po ng paliwanag na ito. Unang-una, tingnan nyo muna yung inyong daliri. Yan, gawin nyo to. Ano pong napapansin nyo pag tinignan nyo yung kuko? Tingnan nyo maigi. Di ba meron yan parang maliit na kurba pag ganon? At yan ang normal na daliri. Pero tingnan nyo po pag sinabing club, ganito po. Parang nakaumbok yung kuko nyo. Pag kinompare nyo po yung normal dun sa club finger, ganito pong itsura. Yan. Nakita nyo po ba yung difference? Medyo nakaumbok yung kuko, tapos medyo malalim yung bandang dikit ng kuko sa pinaka-base, di ba? At gawin nyo po ito. Di ba pag nag-heart kayo, ganyan, nag-heart. Tingnan nyo po yung pagitan nito, no? Nung dalawang kukong pinagdikit nyo, may makikita kayong space, di ba? O yan, di ba? Heart, ginagawa nyo yan, di ba? Heart finger. Mapapansin nyo, may space sa pagitan ng dalawang daliri nyo, no? Pag club finger po, wala. Nag-uumbok na po yung dalawang pinaka-base ng inyong daliri. At pag tinignan nyo po yung measurement yan, more or less, sa normal finger, meron 160 degree mula doon sa kuko hanggang doon sa may bandang daliri sa may balat. Pag club finger, 180 degrees. Yan. So, para mas malinaw, ganito po. Yan. Tingnan nyo po. Ang tawag dun sa space nung pinagawa ko sa inyo yung heart finger ay tinatawag na Shamroff sign. Yan po yung butas sa pagitan. So, ano po mapapansin nyo? Well, unang-una, yan palang senyalis na yan na hindi nyo na nakikita yung Shamrock sign na yan. Finger clubbing ang tawag. Anong causes ng club finger? Ito po. Clubbing is caused by a long-term low levels of oxygen in the blood. So, kung ikaw ay medyo mababa yung oxygen sa dugo, pero ilang araw lang o ilang linggo, baliwala yan. Once na naayos yun na yung oxygenation, wala naman pong pinsala. Pero pag long term, ibig sabihin matagalan, mababa yung oxygen level nyo, nagkakaroon ng hypoxemia o mababang oxygen sa dugo. At yan ay pwedeng hereditary o pwede nangyayari dahil sa meron kayong health concern o kaya pwede rin sa tao nagkaroon pero wala makitang problema. Okay. So the link between finger clubbing and lung cancer. Kaya ako binabanggit po itong kondisyon na to dahil may nakita pong ugnayan ang pagkakaroon ng lung cancer sa finger clubbing. Nalaman na 80% ng mga cases ng clubbing of the fingers ay may kinalaman sa baga o kaya sa puso. Problema sa baga at puso. At most common po ito na nakikita sa mga may lung cancer na mga adults. So yun pong kahalagahan ng ating pinag-uusapan. Dahil kung meron sa inyo ngayon na meron pang napansin na ganito, pa-check tayo para makasiguro. Though, hindi ko sinasabi lahat magkakaroon dahil 5 to 15% lang ng mga may lung cancer ang nakitaan ng clubbing of the fingers. Still, kung naagapan natin to, nalaman nyo na posible pala may lung cancer, na diagnose kayo na maaga, ang treatment mas maganda. So, clubbing can also be caused by a heart disease or a lung disease na related sa mababang oxygen sa dugo. So, i-review natin. Ano yung mga nakikita nyo mga senyales? Ito, nakaumbok, bulging of the fingertips. Nakita nyo naka-curve pa baba ang inyong daliri. Minsan, mainit at mapula yung inyong fingertips. Yan yung mga common signs na nakikita nyo sa mga daliri. Maaring mapansin nyo rin, medyo malambot-lambot yung area na mapula. So what are the condition causing clubbing of the fingers? Bukod sa number 1, lung cancer, o kaya problema sa puso na may kinalaman sa congenital, pwede rin na nagkaroon ka ng infection sa baga tulad ng bronchiectasis,
lung abscess, cystic fibrosis. Pwede rin infectious endocarditis o infeksyon sa inyong puso. Interstitial lung disease o disease na nagdudulot ng peklat, scarring of the lung tissue. Kilalang-kilala dyan, tuberculosis. Number 6, pwedeng celiac disease or inflammation ng inyong bowel, mga bituka, cirrhosis or other liver condition, thyroid problems, Hodgkin's lymphoma, other types of cancer, cancer sa liver, gastrointestinal, throat and esophageal or esophagus cancer. At surprisingly, overuse of laxative. Yung sobrang paggamit nyo ng mga laxative o pampadumi. Yung iba ginagamit ng pampapayat. Pag overuse, pwede kayo magkaroon ng clubbing of the fingers. Not all people with nail clubbing have an underlying medical condition. Tulad ng sinabi ko, pwedeng congenital, nasa lahi nyo na ganyan ang itsura ng inyong mga daliri, pero wala namang matukoy na medical problem. In addition, many people with condition like lung cancer do not have nail clubbing. So, hindi lahat ng mga may nail clubbing ay may lung cancer. Tulad ng sinabi ko, 5 to 15% lang, pero maganda na rin na aware kayo para ma-diagnose kayo na maaga. So, not everyone with nail clubbing has lung cancer. Tandaan nyo, importante yan. Baka mamaya mapraning na naman kayo. But if you notice, meron kayong ganito sa inyong daliri at nasamahan pa na meron kayong persistent cough, ubo na hindi maalis-alis, tuloy-tuloy, hirap huminga, medyo bumababa ang timbang, maski sabihin natin na kumakain naman na maayos, mas maganda makita na kayo ng doktor. So ano yung mga evaluation na ginagawa kung meron kayong finger clubbing? Ano mga dapat gawin? Ito po. Evaluation of the nail clubbing typically involves thorough medical history. So, inaalam yung inyong background, history, buong pamilya, dapat tinatanong. Physical examination of the lungs and chest, very important. Mga pwedeng ipatest sa inyo ng inyong doktor bukod sa mga blood tests, chest x-ray, CT scan of the chest, ECG, pulmonary function test, early detection of lung cancer, yung mga test na ginagawa to detect kung may lung cancer. So, lung cancer is more treatable when it is found early. So, yan ang sinasabi ko, prevention is better than cure, early diagnosis, lagi natin binabanggit yan. So, lung cancer does not usually cause symptoms. Tandaan nyo, sa early stage, kaya karamihan po ng mga na-diagnose na may lung cancer, kadalasan na sa stage 2 pataas. Sa stage 1, wala halos mararamdaman yan. Basta may history ng smoking, dapat magpasuri tayo. Strong family history of lung cancer, dapat magpasuri din po kayo. If symptoms occur, tandaan nyo po ito mga sasabihin ko. Stubborn cough, coughing with blood, difficulty breathing, wheezing, you may sipul, chest discomfort or chest pain, feeling tired all the time, laging pagod, maski walang ginagawa, at may weight loss. Yan po yung mga dapat yung bantayan, lalo na kung meron kayong clubbing of the finger. Again, 5 to 15% lang ng patient may clubbing ang may lung cancer. Most people with this condition, sila yung mga may cancer na tinatawag na non-small cell lung carcinoma. Pwede rin na small cell lung carcinoma. Pero mas madalas ito nakikita sa non-small cell lung carcinoma. Between the two, mas delikado yung small cell carcinoma. Between the two, mas aggressive kasi yung small cell carcinoma. Treatment for finger clubbing depends on the underlying cause of the condition. Kung heart, dapat ayusin natin yung problema sa heart. Kung sa lungs at yung mga iba pang mga natalakay ko na mga sakit. Clubbing is unlikely to be reversed. Tandaan nyo po ito, once na nagkaroon kayo ng clubbing, most probably, hindi na yan mababalik sa normal. Lalo na kung matagal na yan, nagkakaroon na po ng mga damage yan sa inyong tissue. So, it's a lifetime condition. So, I hope maski paano, meron na po kayo naintindihan tungkol sa clubbing. Hindi po nightclub, clubbing ng fingers. Sa mga nagustuhan nyo aking lecture, syempre mag-iHeart GSK dyan sa comment section at huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Click the notification bell
At the same time, invite your friends and relatives to join us here at Gabay sa Kalusugan. As usual, ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!